Basag ang mamahaling kristal na plorera sa sahig, kasing ingay ng pagkadurog ng katahimikan sa loob ng dambuhalang mansyon na iyon. Ngunit hindi ang mga piraso ng salamin ang pinakamasakit, kundi ang lamig sa mga mata ni Marco, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin at poprotektahan ako habang buhay. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Nakatayo siya sa harap ko, matikas sa kanyang suot na mamahaling suit, ang tanyag na CEO na hinahangaan ng lahat. Pero sa likod ng pintong ito, siya ang aking pinakamalaking bangungot. Hahawakan ko sana ang braso niya. Susubukan kong magpaliwanag. Pero bago pa man ako makapagsalita, ay muli niyang hinampas ang mesa. Bakit kailangang pumunta ka pa sa tatay mo, Elena? Kulang pa ba ang lahat ng ibinibigay ko sa'yo? Ang boses niya ay parang kulog na nagpapaliit sa aking mundo. Gusto ko lang siyang makita, Marco. Matagal na kaming hindi nag-uusap at gusto ko ring malaman niya ang kalagayan ko. Ang kalagayan ng apo niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawang yon na palaging nagpaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Apo, huwag mong kalimutan, Elena. Ang batang nasa sinapupunan mo ay isang tagapagmana ng aking kumpanya. Hindi siya kailangan ng isang matandang wala ng silbi sa lipunan. Sa sandaling iyon, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Ang dati rating takot ay napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang 7 buwang sanggol na dinadala ko. Hinawakan ko ang aking malaking tiyan. Nararamdaman ko ang bawat sipa ng aking anak. Tila ba nararamdaman din niya ang tensyong bumabalot sa amin. Ama ko siya, Marco. Hindi mo pwedeng diktahan kung sino ang gusto kong makita. Ito ang unang pagkakataon na sumagot ako sa kanya ng may paninindigan. Nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay naging madilim, puno ng puot, na hindi ko akalaing kaya niyang ibaling sa akin. Mabilis ang kanyang naging pagkilos. Bago pa ako makaiwas, naramdaman ko ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking balikat. Ang sakit nito ay tumagos hanggang sa aking mga buto. Binalaan na kita, Elena. Huwag mo akong susubukan. Sa bahay na ito, ako ang batas. Ako ang nagpapakain sa iyo. Ako ang bumubuhay sa pamilya mo. Bumubuhay? O kinokontrol? Ang bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimula nang pumatak sa aking mga pisngi. Naramdaman ko ang biglang pagtulak niya sa akin. Isang malakas at marahas na tulak na tila ba hindi niya inisip na may buhay akong daladala. Nawalan ako ng balanse. Ang lahat ay tila nangyari sa slow motion. Ang aking mga paa ay sumablay sa madulas na sahig. Ang huling nakita ko ay ang gilid ng matigas na mesang gawa sa marmol, bago ang isang matinding sakit ang gumuhit sa aking buong katawan. Isang malakas na lagapak. Pagkatapos ay katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay naputol ng isang matalim at nakakapanindig balahibong sakit mula sa aking tiyan. Isang sakit na hindi katulad ng anumang naranasan ko noon. Napahawak ako sa sahig. Ang aking mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na tiles. Tumingala ako at nakita ko si Marco. Nakatayo lang siya doon, humihingal sa galit, habang tinitingnan akong namimilipit sa sakit. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tumayo ka dyan, Elena. Huwag kang mag-inarte. Ang malamig niyang utos. Pero hindi ako makatayo. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng sahig sa ilalim ko. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang isang pulang likido na nagsisimulang umagos mula sa pagitan ng aking mga hita. Dugo. Marco. Ang tanging salitang lumabas sa aking nanghihinang labi. Ang baby. Doon lamang tila nagising ang kanyang ulirat. Nakita ko ang panandaliang takot sa kanyang mga mata, pero hindi iyon dahil sa pag-aalala sa akin. Alam ko ang tinging iyon. Iyon ang takot ng isang taong natatakot na mabahira ng kanyang pangalan. Lumapit siya sa akin,
pero hindi para buhatin ako. Sa halip, lumuhod siya at bumulong ng napakababa. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Makinig ka sa akin ng mabuti, Elena. Kung may magtatanong, nahulog ka sa hagdan. Naintindihan mo? Walang makakaalam ng nangyari dito. Kapag nalaman ng media na nasaktan kita, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang tatay mo o kahit ang batang iyan. Naramdaman ko ang isang matinding sipa sa aking sinapupunan. Hindi sipa ng buhay, kundi sipa ng panganib. Ang aking paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang bawat salita ni Marco ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Wala na akong lakas para lumaban pa sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagkawala ng malay at ang panalangin na sana ay mabuhay ang aking anak. Sa di kalayuan, narinig ko ang papalapit na tunog ng ambulansya. Ang sirena nito ay tila isang hiyaw para sa hustisya na hindi ko pa kayang bigkasin. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Hindi kay Marco, kundi ang kamay ng aming kasambahay na umiiyak habang pilit na tinatawagan ng aking ama sa cellphone. Don Augusto, si Elena po. Kailangan niyo pong pumunta. At doon, ang lahat ay naging itim. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Marco. Nakausap ang kung sino sa telepono, mahinahon at kalkulado. Tila ba walang trahedyang nangyayari. Yes, get the PR team ready. There's been an accident at home. My wife fell. Make sure the hospital staff stays quiet. I'll pay whatever it takes. Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ang unang sumalubong sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Puti. Lahat ay masyadong puti at maliwanag. Sinubukan kong gumalaw, pero isang matinding kirot sa aking puson ang nagpabalik sa akin sa pagkakahiga. Napahawak ako sa aking tiyan. Malamig. May mga tubo at makinang nakakabit sa akin. Nasaan ang anak ko? Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang. Tuyot ang lalamunan at punong-puno ng takot. Wala akong marinig na iyak ng sanggol. Wala akong maramdamang sipa sa loob ko. Gising ka na pala, sweetheart. Halos mapatalo ng puso ko sa gulat nang marinig ang boses na yon. Mula sa madilim na sulok ng silid, lumabas si Marco. Hindi siya mukhang taong hindi natulog o nag-alala. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang suot ay plansado, at may hawak siyang tasa ng kape. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking noo. Isang haplos na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Huwag kang malikot, Elena. Katatapos lang ng operasyon mo. Maayos ang lahat. Marco, nasaan ang baby? Buhay ba siya? Ang mga luha ay muli nang naglandas sa aking mga pisngi. Hindi niya ako sinagot ng diretso. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at hinawi ng bahagya ang kortina. Mula sa ikaapat na palapag, nakita ko ang kislap ng mga kamera sa labas ng gate ng ospital. Tingnan mo sila, Elena. Ang buong bansa ay nag-aalala sa atin. Sinabi ko na sa kanila ang totoo, na dahil sa pagmamadali mong bumaba ng hagdan para salubungin ako, natisod ka. Tiningnan ko siya nang may hindi makapaniwalang mga mata. Hagdan? Marco, itinulak mo ako. Alam mo ang totoo. Mabilis siyang bumalik sa tabi ng kama ko. Sa isang iglap, nawala ang peking ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking panga. Hindi sapat para masaktan ako ng husto, pero sapat para ipaalala sa akin kung sino ang may hawak ng kontrol. Makinig ka, Elena. Ang kwentong nahulog sa hagdan, ang tanging kwentong lalabas sa bibig mo. May mga pirmahan na akong inayos sa ospital na ito. Ang lahat dito ay binabayaran ko para manahimik. Huwag mong sisirain ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Binitawan niya ako nang marinig ang pagbukas ng pinto. Isang batang nurse ang pumasok. May dalang tray ng gamot.
Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga pasa sa aking braso na hindi natatakpan ng kumot. Tumingin ang nurse sa akin. Pagkatapos ay kay Marco. Sir, kailangan ko pong palitan ang dextrose ni Ma'am Elena. Mahinang sabi ng nurse. Sige, gawin mo ang trabaho mo. Pero bilisan mo. Tugon ni Marco habang prenteng naupo sa sofa, tila ba nagbabantay sa bawat galaw namin. Habang inaayos ng nurse ang tubo sa aking kamay, naramdaman ko ang pagdait ng isang maliit na papel sa aking palad. Mabilis niya itong ipinasok sa ilalim ng aking unan habang nakatalikod si Marco. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata, isang tingin na puno ng pakikiramay at lihim na mensahe. Sa kanyang name tag, nakasulat ang pangalang Liza. Kaya niyo po ito, ma'am. Bulong niya na halos hindi marinig. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, isang matangkad at seryosong lalaki na nakaputing gown ang pumasok. Si Dr. Valdez, ang Chief of Hospital. Agad na tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago patungo sa pagiging isang mapagkumbaba at nag-aalalang asawa. Doktor, kumusta po? Maari na ba kaming lumipat sa isang private suite sa ibang ospital? Gaya ng napag-usapan natin sa tseke na ibinigay ko kanina. Huminto ang doktor sa paanan ng aking kama. Hindi niya tiningnan si Marco. Sa halip, tiningnan niya ang chart na hawak niya at pagkatapos ay tumingin sa akin. Mr. Soriano, tungkol sa tsekeng ibinigay niyo sa admin kanina bilang donation. Sabi ng doktor sa isang malakas at malinaw na boses. Kinuha ni Dr. Valdez ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa harap ni Marco. Hindi tinatanggap ng ospital na ito ang ganitong klasing donasyon sa gitna ng isang investigasyon. Bilang Chief of Hospital, may mga protocol kaming dapat sundin pagdating sa mga kasong may indikasyon ng physical trauma. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang panga ay nag-igting. Anong ibig mong sabihin, Doktor? Isang aksidente ang nangyari. Tumingin si Dr. Valdez sa akin ng may malalim na determinasyon. Ang pasyente ay nasa ilalim ng aking pangangalaga ngayon. At ayon sa batas, anumang hinala ng karahasan ay dapat iulat. Mr. Soriano, kailangan niyo munang lumabas. May mga pulis na naghihintay sa inyo sa hallway para sa inyong statement. Naramdaman ko ang biglang pag-asa na sumiklab sa aking dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pagkabahala sa mga mata ni Marco. Ngunit bago siya lumabas, lumapit siya sa akin at bumulong, sapat lang para marinig ko. Akala mo ba tapos na ito? Pera ko ang nagpapatakbo sa lungsod na ito, Elena. Magkita tayo sa labas. Naiwan akong nanginginig sa kama habang pinapanood siyang lumabas kasama ang doktor. Agad kong kinapkap ang papel na iniwan ni Nurse Liza sa ilalim ng aking unan. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Isa lamang ang nakasulat doon, pero sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko. Nasa kabilang kwarto ang tatay mo. Kanina pa siya dito. Hawak ko ang maliit na papel na parang ito na ang huling piraso ng aking buhay. Ang sulat ni Nurse Liza ay nagbigay sa akin ng lakas na akala ko ay tuluyan ng nawala kasabay ng aking pagbagsak sa sahig ng mansyon. Papa! Ang bulong ko. Ang pangalang ilang taon kong hindi mabigkas ng malakas dahil sa takot kay Marco. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang dahan-dahang pagbukas ng isang nurse o ang marahas na pagpasok ni Marco. Ito ay isang pagbukas na puno ng awtoridad at bigat. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mukha ay may mga linyang dala ng katandaan at karanasan. Suot niya ang isang itim na overcoat na tila ba galing siya sa isang napakahalagang pulong. Elena, sa isang salita lang na yon, gumuho ang lahat ng pader na pilit kong binuo. Ang boses ni Don Augusto
ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Papa! Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humagulgol ako ng malakas. Hindi alintana ang sakit sa aking tahi at ang mga tubong nakakabit sa akin. Mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit, ngunit maingat. Nandito na ako, anak. Wala nang mananakit sa'yo. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakarating. Bulong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Papa, ang baby. Si Marco. Ang tanging nasabi ko sa gitna ng aking pag-iyak. Alam ko ang lahat, Elena. Huwag kang mag-alala tungkol sa bata. Ligtas siya sa neonatal intensive care unit. Malakas ang apo ko, parang ang kanyang ina. Sabi niya na may halong pait at galit sa kanyang mga mata nang mabanggit ang kalagayan ng sanggol. Ngunit ang katahimikan ng aming pagkikita ay biglang nabulabog. Narinig ko ang malalakas na boses mula sa labas ng kwarto. Wala kayong karapatang harangan ako. Asawa ko ang nasa loob. Iyon ang boses ni Marco. Ang boses na dati ay nagpapatamis ng aking gabi, pero ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Bumukas ang pinto at pilit na pumasok si Marco, pero hinarangan siya ng dalawang lalaking nakasuit na kasama ni Papa. Sa likod nila ay ang mga pulis na kanina pa naghihintay ng pagkakataon. Don Augusto, ang boses ni Marco ay biglang nagbago. Naging formal at tila ba naghahanap ng simpatiya. Mabuti at nandito kayo. Isang malagim na aksidente ang nangyari kay Elena. Nag-aalala po ako ng husto. Dahan-dahang binitawan ako ni Papa at tumayo ng tuwid. Humarap siya kay Marco na may tinging tila ba tinitingnan niya ang isang basura sa kalsada. Aksidente, Marco? Iyan ba ang tawag mo sa pagtulak sa isang buntis na babae? Ang malamig na tanong ni Papa. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Elena was clumsy. She tripped. Tumahimik ka. Ang sigaw ni Papa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Akala mo ba ay nabulag ako ng mga donasyon mo sa mga charity at ang kunwari ay perpektong imahe mo sa social media? Kumuha si Papa ng isang asul na folder mula sa kanyang assistant at inihagis ito sa paanan ni Marco. Iyan ang mga medical report mula sa mga nakaraang aksidente ni Elena na pilit mong itinago. Iyan din ang listahan ng mga accounts na ginagamit mo para sa money laundering sa kumpanya nyo. At higit sa lahat, Marco, narito ang record ng lahat ng pananakot mo sa anak ko. Namutla si Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay unti-unting natutunaw. Wala kayong ebidensya, pero ako ang nagpapatakbo sa ospital na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Augusto. Iyan ang akala mo. Nakalimutan mo yata na bago ka pa naging CEO, ako na ang nagpatayo ng wing na ito ng ospital. Ang mga doktor dito? Sila ay mga scholar na pinag-aral ko. Hindi mo mabibili ang katotohanan gamit ang perang ninakaw mo rin sa amin. Humakbang si Papa papalapit kay Marco. Sapat na para maramdaman ng huli ang bigat ng galit ng isang ama. Mula sa segundong ito, tinitanggalan na kita ng karapatang makita si Elena at ang anak niya. At huwag mo ring isiping makakalabas ka ng ospital na ito nang hindi nakapuso. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Asawa ko siya. Sigaw ni Marco habang pilit na kumakawala sa mga security. Tumingin si Papa sa mga pulis na nasa likuran. Officer, dalhin niyo na siya. Marami pa siyang kailangang ipaliwanag sa presinto. Habang kinakaladkad si Marco palabas, lumingon siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Hindi pa tayo tapos, Elena. Hahanapin kita. Akin ang batang iyan. Nang tuluyang mawala si Marco, naramdaman ko ang biglang panlalambot ng aking katawan. Lumapit muli si Papa sa akin at hinawakan ang aking kamay. Tapos na ang pagtatago, anak. Haharapin natin ito nang magkasama. Tumingin ako sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip.
Pero sa gitna ng kaginhawaan, may isang tanong na gumugulo sa isipan ko. Papa, paano kung gamitin niya ang mga tao niya sa labas? Marami siyang koneksyon. Huminga ng malalim si Papa at tumingin sa akin ng may seryosong mukha. Huwag mong alalahanin yon. Dahil ang hindi alam ni Marco, may isa pang lihim na hindi ko sinabi sa kanya. Isang lihim na sisira sa kanya ng tuluyan. Hindi ko matanggap ang nangyayari. Ako si Marco Soriano. Ako ang batas sa mundong kinagagalawan ko. Hindi pwedeng ganito na lang kadaling gumuho. Ang lahat dahil sa pakikialam ng isang matandang dapat ay matagal na sa hukay. Nakaupo ako sa isang malamig na silya sa loob ng interrogation room. Hindi ito ang lugar para sa isang katulad ko. Ang amoy ng lumang papel at panis na kape ay nagpapasuka sa akin. Nasaan ang abogado ko? Isinisigaw ko ang bawat salita, pero ang mga pulis sa labas ay tila walang naririnig. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit kay Elena, galit sa ama niya, galit sa mundong biglang tumalikod sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone bago pa man ito tuluyang kumpiskahin ng mga awtoridad. Mabilis kong tinawagan ang aking head of security. Pumunta kayo sa mansyon. Ngayon din. Ang utos ko sa isang mahinang boses pero puno ng diin. Ihalughog niyo ang kwarto ni Elena. Lahat ng sulok, lahat ng drawer. Maghanap kayo ng kahit anong recorder, notebook o USB. Huwag kayong lalabas doon hanggat wala kayong nakukuha. Naintindihan niyo? Ibinaba ko ang telepono at napasandal sa pader. Alam kong may itinatago si Elena. Nitong mga nakaraang buwan, naging masyado siyang tahimik, masyadong masunurin. Akala ko ay natutunan na niya ang kanyang lugar. Pero tila nagkamali ako. Ang katahimikang yon ay hindi pagsuko, kundi paghahanda. Isang oras ang lumipas. Bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang aking chief lawyer na si Attorney Mendoza, pero hindi siya ang karaniwang kalmado at mayabang na abogado na kilala ko. Namumutla siya. Sir, may problema tayo. Ang bungad niya habang inilalapag ang kanyang tablet sa mesa. Anong problema? Ayusin mo yan, Mendoza. Bayad ka ng milyon-milyon para siguraduhin hindi ako magtatagal sa lugar na ito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play sa isang audio file. Binalaan na kita, Elena. Huwag mo akong susubukan. Sa bahay na ito, ako ang batas. Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang bumubuhay sa pamilya mo. Nanigas ako nang marinig ang sarili kong boses. Iyon ang nangyari kagabi. Pero hindi doon nagtapos ang recording. Sumunod ang mga tunog ng kalabog, ang hiyaw ni Elena, at ang malupit kong pagbabanta sa kanya habang namimilipit siya sa sakit sa sahig. Saan mo nakuha yan? Ang tanong ko, ang boses ko, ay halos hindi na lumalabas. Kumakalat na ito sa social media, sir. At hindi lang yan. May mga recording din mula sa mga nakaraang taon. Simula pa noong bago kayo ikasal. Lahat ng pagbabanta nyo, lahat ng marahas na salita, naitago niya lahat. Napahawak ako sa aking ulo. Paanong nangyari ito? Maingat ako. Sinisiguro kong walang nakakakita. Sinisiguro kong walang nakikialam. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang message mula sa isang unknown number. Binuksan ko ito at lalong gumuho ang mundo ko. Isa itong video. Kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng aking opisina sa mansyon. Nakita ko ang sarili ko na pumipirma ng mga dokumentong hindi ko dapat pinirmahan. Ang mga dokumentong magpapatunay sa money laundering na ginagawa ko gamit ang kumpanya. At ang kumuha ng video, nakita ko ang isang anino sa gilid ng kamera bago ito patayin. Isang pamilyar na anino. Ang aking personal assistant na si Paulo. Ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng dumi ko. Ang taong akala ko ay tapat sa akin dahil sa perang ibinabayad ko. Paulo, ang bulong ko.
Kasabay nito ang pagpasok ng isang opisyal ng pulisya na may hawak na warrant. Mr. Soriano, hindi lang physical abuse ang kasong kakaharapin nyo. May bago kaming ebidensya ng malakihang tax evasion at fraud. At may witness na kaming nakahandang tumestigo laban sa inyo. Napatingin ako sa labas ng maliit na bintana ng interrogation room. Nakita ko si Paulo sa malayo, kausap ang mga tauhan ni Don Augusto. Lumingon siya sa direksyon ko at tumango ng bahagya. Isang pasasalamat sa mga taong tunay na nagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang lamig ng posas na pumatak sa aking mga kamay. Ang realidad ay unti-unti nang nanunuot sa akin. Ang lahat ng perang inipon ko, ang lahat ng kapangyarihang ipinagmalaki ko, ay tila mga buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Pero sa gitna ng aking pagkatalo, isang madilim na kaisipan ang namuo sa aking isipan. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may isasama ako. At alam ko kung sino ang unang-una sa listahan. Napakalamig ng hanging humahampas sa aking balat habang itinutulak ang aking stretcher sa mahabang hallway ng ospital. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong at ang nagmamadaling mga yapak ng mga nurse. Dito! Dalian nyo! Bumabagsak ang blood pressure niya. Ang boses ni Dr. Valdez ay parang nanggagaling sa isang malayong lugar. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, pero ang liwanag ng mga ilaw sa kisame ay masyadong masakit. Bawat kurap ko, tila may isang bahagi ng aking malay ang nawawala. Nararamdaman ko ang malapot na dugo sa aking likuran. Nararamdaman ko ang paninigas ng aking tiyan. Anak, ang tanging nasa isip ko, huwag mo akong iiwan. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala. Mga alaalang akala ko ay masaya, pero ngayon ay puno na ng pait. Naalala ko ang araw ng aming kasal. Ang ganda ng lahat. Ang puting bestido, ang mga bulaklak, at ang matatamis na salita ni Marco sa harap ng dambana. Sabi niya, ako ang kanyang reyna. Sabi niya, ibibigay niya sa akin ang buong mundo. Hindi ko alam na ang mundong ibibigay niya ay isang gintong kulungan. Isang kulungan kung saan ang bawat ngiti ko ay dapat may pahintulot niya at ang bawat luha ko ay dapat itago sa likod ng makapal na makeup. Ma'am Elena, manatili po kayong gising. Huwag kayong pipikit. Ninisigaw ng isang nurse habang kinakabitan ako ng oxygen mask. Ngunit ang dilim ay masyadong mapangakit. Sa loob ng dilim na yon, wala nang sakit. Wala nang banta ni Marco. Wala nang takot na baka muling magalit ang asawa ko dahil lang sa hindi masarap ang pagkain o dahil sa pagpunta ko sa aking ama. Naalala ko ang unang beses na sinaktan niya ako. Isang sampal dahil lang sa nakipag-usap ako sa isang lumang kaibigan sa mall. Pagkatapos noon, lumuhod siya sa harap ko. Umiiyak, nangangako na hindi na mauulit. At dahil mahal ko siya, naniwalaan ako. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa hindi ko na mabilang. Ang bawat pasa ay tinumbasan niya ng mamahaling alahas. Ang bawat sugat ay pinalitan niya ng mga bakasyon sa ibang bansa. Akala ko, ang pera ay sapat na pambayad sa aking dignidad. Akala ko, ang katahimikan ko ang magliligtas sa aming pamilya. Preparing for emergency C-section. Fast-track the lab results. Naramdaman ko ang pagpasok namin sa operating room. Ang amoy ng disinfectant ay lalong tumindi. Ang boses ng mga doktor ay naging mas seryoso. Elena, parang narinig ko ang boses ng aking ama mula sa labas. Si Papa. Ang taong binalaan ako noon tungkol kay Marco pero hindi ko pinakinggan. Ang taong ngayon ay ginagawa ang lahat para iligtas ako. Patawad, Papa. Patawad kung naging mahina ako. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid ko. Ang tanging natira ay ang tunog ng makina. Beep, beep, beep. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang aking sarili na karga-karga
ang aking sanggol sa isang malawak na bukid. Malaya kami. Walang Marco. Walang takot. Ang init ng araw ay kasing tamis ng kalayaan. Gusto kong pumunta doon. Gusto kong manatili doon. We're losing her! Cardiac arrest! Defibrillator now! Naramdaman ko ang isang malakas na kuryente na tumama sa aking dibdib. Ang katawan ko ay tila itinapon sa hangin. Pero ang dilim ay mas lalong naging malalim. Hindi ko na maramdaman ang aking mga kamay. Hindi ko na marinig ang aking sariling hininga. Anak, lumaban ka. Ang huling pakiusap ko sa kakarampot kong lakas. At pagkatapos, ang tunog na kinatatakutan ng lahat ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid. Isang mahaba at walang katapusang tunog. Bem! Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa aking mga labi. Kasabay ng tila pagpukpok ng isang dambuhalang martilyo sa aking dibdib. Bumalik ang liwanag. Kasabay nito ang isang tunog na hindi ko malilimutan. Habang ako ay nabubuhay, isang matinis, paos, ngunit napakalakas na iyak. Nandito na siya, Elena. Nandito na ang anak mo. Narinig ko ang boses ni Dr. Valdez. Hingal na hingal, pero may halong galak. Sinubukan kong iangat ang aking ulo, ngunit ang tanging nagawa ko ay ang igalaw ang aking mga daliri. Ramdam ko ang mainit na luhang dumadaloy mula sa gilid ng aking mga mata patungo sa aking mga tainga. Buhay ako. Buhay ang anak ko. Salamat, Panginoon. Patawad sa pag-aakalang susuko na ang katawan ko. Dinala ako sa recovery room. Doon, sa gitna ng panghihina, naramdaman ko ang muling paghaplos ni Papa sa aking kamay. Hindi na siya ang matigas na Don Augusto na kinatatakutan ng lahat. Siya ngayon ay isang lolo na basag ang boses sa sobrang saya. Ligtas ang apo ko, Elena. Isang batang lalaki. Napakagwapo. Kamukhang kamukha mo. Bulong ni Papa habang pinapahid ang kanyang sariling mga luha. Gusto ko siyang makita, Papa. Pakiusap. Kahit masakit ang tahi, kahit parang umiikot pa ang paligid dahil sa anesthesia, wala akong ibang inisip kundi ang mayakap ang aking anak. Pagkalipas ng ilang oras, sa tulong ni Nurse Liza, dinala ako gamit ang isang wheelchair patungo sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Huminto kami sa harap ng isang malaking salamin. Doon, sa loob ng isang incubator, nakita ko ang isang napakaliit na nilalang. Maraming tubo ang nakakabit sa kanya, pero nakita ko ang kanyang maliliit na kamao na tila ba nakikipaglaban sa hangin. Isang matinding bugso ng pagmamahal ang bumalot sa puso ko. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ko kay Marco. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan kung kaya ko bang mag-isa. Sa maliit na sanggol na yon, natagpuan ko ang aking tunay na lakas. Pangalanan natin siyang Gabriel, Papa, sabi ko habang nakatitig sa aking anak. Dahil siya ang aking anghel. Bumalik kami sa aking kwarto nang mas panatag ang aking loob. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pumasok si Attorney Mendoza, ang abogado ni Papa, kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Ma'am Elena, kailangan po namin ang inyong formal na pahayag, sabi ng pulis ng may paggalang. Nasa labas si Mr. Soriano, pilit na gumagawa ng gulo. Sinasabi niyang wala kaming ebidensya para pigilan siyang makuha ang bata. Tumingin ako kay Papa, pagkatapos ay sa dokumentong inilatag sa harap ko. Ito ang affidavit of complaint. Ang pirma ko na lamang ang kailangan para tuluyang maselyuhan ang kaso ng physical abuse at frustrated parricide laban kay Marco. Dati, nanginginig ang kamay ko kapag hawak ko ang ballpen sa harap niya. Pero ngayon, kinuha ko ang panulat ng walang pag-aalinlangan. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng may diin. Bawat letra ay simbolo ng aking paglaya. Ibigay niyo yan sa kanya, sabi ko sa mga pulis. Sabihin niyo sa kanya, hindi na ako ang Elena na kilala niya at hinding-hindi niya mahahawakan ang anak ko.
Lumabas ang mga pulis. Mula sa aking kwarto, narinig ko ang muling pagtaas ng boses ni Marcos sa hallway. Hindi niyo ako pwedeng posasan. Alam niyo ba kung sino ang kausap niyo? Sinundan niyo ng tunog ng nagkikiskisang bakal. Ang tunog ng posas. Marcos Soriano, you are under arrest for violation of RA 9262 and other criminal charges. You have the right to remain silent. Napapikit ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, ang ingay ng banta niya ay napalitan na ng katahimikan ng hustisya. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng aking kwarto. Isang tauhan ni Marco ang pilit na pumasok. May dalang isang envelope na itim. Mabilis siyang nahuli ng mga security ni Papa. Pero bago siya mailabas, naibagsak niya ang envelope sa paanan ko. Sabi ni Boss Marco, kahit nasa loob siya, hindi ka pa rin ligtas. Ang huling sigaw ng lalaki. Dahan-dahang pinulot ni Papa ang sobre at binuksan ito. Nakita ko ang biglang pagbabago ng kulay ng kanyang mukha. Naging maputla siya at tila ba nawalan ng lakas. Papa, anong nasa loob? Hindi siya sumagot. Sinubukan niyang itago ang papel pero kinuha ko ito mula sa kanyang kamay. Doon, sa loob ng sobre ay ang mga larawan ko. Mga larawan ko habang natutulog, habang naliligo, at habang kinakausap ang mga nurse. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang huling larawan. Isang litrato ng incubator ni Gabriel na may pulang ikis sa ibabaw ng pangalan ng aking anak. Malamig ang semento ng selda, kasing lamig ng realidad na unti-unti nang nanunuot sa aking sistema. Hindi ako makapaniwala. Ako, si Marco Soriano, ay nakaupo sa isang madilim at mabahong sulok habang hinihintay ang aking arraignment. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang sampal sa aking pagkatao. Hindi ito maaari. Ang bulong ko sa aking sarili habang pilit na inaayos ang aking gusot-gusot na polo. Isang tawag lang, isang tseke lang, mawawala ang lahat ng ito. Ngunit sa bawat pagdaan ng oras, ang mga taong inaasahan kong susundo sa akin ay hindi dumarating. Ang aking mga tinatawag na kaibigan sa politika at negosyo, lahat sila ay hindi na sumasagot sa aking mga tawag. Tila ba ako ay isang may sakit na pilit nilang iniiwasan. Bumukas ang bakal na pinto ng selda. Pumasok ang aking abogado na si Attorney Mendoza. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya dala ang kanyang karaniwang ngiti ng tagumpay. Ano na? Bakit wala pa ang piyansa ko? Ang singhal ko sa kanya. Napayuko si Mendoza at inilapag ang isang stack ng mga dokumento sa mesa. Sir, may masamang balita. Lahat ng inyong personal at corporate accounts ay opisyal nang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Ang mga ari-arian nyo, kabilang ang mansyon at ang inyong mga sasakyan, ay nasa ilalim na ng sequestration. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Anong sabi mo? Lahat. Imposible. May mga offshore accounts pa ako. Wala na rin po ang mga yon, sir. Putol ni Mendoza sa akin. Ang inyong assistant na si Paulo, ibinigay niya ang lahat ng passwords at access codes sa mga autoridad. Nakipag-cooperate siya ng buo kapalit ng immunity. Napahawak ako sa rehas ng selda. Ang aking mga kamay na dati ay tanging ginto at mamahaling relo ang hinahawakan. Ngayon ay nanginginig sa galit at takot. Traidor! Papatayin ko ang lalaking iyon! Ang sigaw ko na umalingaw-ngaw sa buong presinto. Hindi lang yun, sir. Pagpapatuloy ni Mendoza, ang boses niya ay puno ng kaba. Ang board of directors ng Soriano Group ay nagpulong kanina. Tinanggal na kayo bilang CEO. Ang bagong chairman na inihalal nila ay si Don Augusto. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Si Augusto. Ang matandang yon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko. Akala ba nila ay tapos na ako? Ang bulong ko,
Ang aking mga mata ay nanlilisik. Nakalimutan ba nila ang envelope na ipinadala ko kay Elna? Isang utos ko lang sa mga tao ko sa labas. Mawawala ang kaisa-isa niyang kayamanan. Ngunit bago ko pa matapos ang aking pagbabanta, isang pamilyar na tunog ng gulong ng wheelchair ang narinig ko mula sa labas ng selda. Dahan-dahang lumitaw ang isang figura mula sa dilim ng hallway. Si Elena. Nakasakay siya sa wheelchair, maputla pa rin pero may suot na hospital gown na tinatakpan ng isang makapal na shawl. Sa likuran niya ay nakatayo si Don Augusto at si Dr. Valdez. Tumayo ako at lumapit sa rehas. Pilit na ipinapakita ang aking kapangyarihan sa kabila ng aking kalagayan. Elena, mabuti at dinalaw mo ako. Ang sabi ko ng may halong panunuya. Nakuha mo ba ang munting regalo ko? Siguraduhin mong bantayan mong mabuti ang incubator na yon dahil baka sa susunod wala na siyang hininga. Hindi kumurap si Elena. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Isang tingin na wala ng bakas ng takot, wala ng bakas ng pagmamahal, kundi purong puot at determinasyon. Ang akala mo ba ay natatakot pa rin ako sa iyo, Marco? Ang malamig niyang tanong. Inilabas ni Elena ang kanyang cellphone at may pinindot na button. Isang video ang nagplay sa screen. Nakita ko ang aking mga tauhan, ang mga taong inutusan kong manakot sa ospital na nakadapa na ngayon sa sahig. Posas at napapalibutan ng mga armadong tauhan ni Papa. Ang mga tao mo ay nasa ilalim na ng kustodya ng mga pulis, sabi ni Elena. Ang boses niya ay matatag at puno ng awtoridad. At ang larawang ipinadala mo, salamat doon. Dahil doon, nadagdagan ang kaso mo ng child threats at obstruction of justice. Humakbang si Don Augusto pasulong. Ang kanyang presensya ay tila ba nagpaliit sa aking selda. Nakalimutan mo yata, Marco. Ang ospital na kinaroroonan ng anak ko ay protektado ng pinakamahusay na security sa bansa. Walang langaw ang makakapasok doon nang hindi ko alam. Tumingin muli sa akin si Elena. Sa pagkakataong ito, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Trochoy ketukroy, Marco, ang sabi niya sa wikang Tagalog na parang isang hatol ng kamatayan para sa aking ego. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat, wala ka ng asawa at anak. Mula ngayon, ikaw ay isa na lamang bilang na nabubulok sa loob ng rehas. Elena, bumalik ka dito. Akin ang batang iyan. Akin ang lahat ng ito. Ang galinggiting sigaw ko habang hinahampas ang bakal na pinto. Ngunit hindi na siya lumingon. Habang itinutulak siya ni Papa palayo sa akin, naramdaman ko ang unti-unting pagpatay ng mga ilaw sa hallway. Naiwan ako sa dilim. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ito ang iyak ng aking anak, kundi ang tunog ng pagbagsak ng aking imperyo na wala ng pag-asang makatayo pa. Ngunit bago ako tuluyang maupo sa sulok, napansin ko ang isang bagay sa mesa na iniwan ni Atty. Mendoza. Isang dokumento na hindi ko napansin kanina. Kinuha ko ito at binasa sa ilalim ng maliit na sinag ng buwan na pumapasok sa bintana ng selda. Isang petition for annulment at isang dokumentong nagsasabing ang apelyido ni Gabriel ay hindi Soriano. Nararamdaman ko ang init ng araw na sumisipit sa bintana ng aking silid sa ospital. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit sa mata. Ang liwanag ay tila isang banayad na haplos na nagsasabing tapos na ang mahabang gabi ng aking buhay. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog si Gabriel. Wala na ang mga tubo sa kanyang maliit na katawan. Ang bawat paghinga niya ay isang himala na hinding-hindi ko pagsasawaang pakinggan. Napakalambot ng kanyang balat, kasing bango ng mga bulaklak sa umaga. Sa tuwing hinahawakan ko ang kanyang maliliit na daliri, naaalala ko ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. At napapangiti ako dahil alam kong sulit ang lahat ng yon para sa sandaling ito. Bumukas ang pinto
At pumasok si Papa. May dalang isang maliit na sapatos na kulay asul. Napansin ko ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang nawala simula nang mamatay si Mama. "Handa ka na ba, Elena?" Ang tanong niya sa isang malambing na boses. Tumango ako at dahan-dahang tumayo. Hindi na ako nak-wheelchair. Kahit may kaunting kirot pa sa aking tahi, ang lakas na nararamdaman ko sa aking puso ay sapat na para makalakad ako ng tuwid. "Handa na ako, Papa. Handa na kaming dalawa ni Gabriel." Bago kami lumabas, lumapit sa akin si Nurse Liza. May hawak siya ng maliit na card na galing sa lahat ng staff ng hospital wing na ito. Nakita ko ang mga pirma ni na Dr. Valdez at ng iba pang mga nurse na naging katuwang ko sa aking pakikipaglaban. "Salamat, Liza. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami dito." Ang tapat kong pasasalamat habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Wala po iyon, Ma'am Elena. Kayo po ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan. Hinding-hindi po namin malilimutan ang tapang nyo." Tugon ni Liza na may ngiti at basang mga mata. Habang naglalakad kami sa hallway patungo sa elevator, nadaanan namin ang isang TV screen sa lobby. Nakita ko ang balita. "The Fall of a Titan." Ang nakasulat sa screen, kasama ang litrato ni Marco na nakasuot ng orange na t-shirt sa loob ng bilangguan. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dating ningning ng kapangyarihan. Tanging galit at kawalan ng pag-asa na lamang ang natira. Ang kanyang imperyo ay tuluyan ng gumuho at ang bawat siyentabo na ginamit niya para manahimik ang mga tao ay nabawi na para sa mga biktima ng kanyang pandaraya. Hindi ako huminto para panoorin ang balita. Hindi na siya bahagi ng aking mundo. Ang galit na dati ay kumakain sa akin ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Paglabas namin ng ospital, isang grupo ng mga reporter ang naghihintay. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila doon para makiusyoso. Nandoon sila para saksihan ang paglaya ng isang babaeng akala ng lahat ay mananatiling biktima. Inayos ko ang shawl na nakabalot kay Gabriel at humarap sa kanila. Wala akong sinabing kahit anong salita tungkol kay Marco. Sa halip, tiningnan ko ang kamera at ngumiti ng buong taba ng puso. Sumakay kami sa sasakyan ni Papa. Habang bumabaybay kami sa kalsada, nakita ko ang mga puno, ang mga tao, at ang asul na langit. Ang lahat ay tila bago sa aking paningin. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Ang lumang bahay namin ni Papa, kung saan ako lumaki. Malayo ito sa mansyon na puno ng ginto pero walang kaluluwa. Dito, ang bawat sulok ay puno ng mga tunay na alaala ng pagmamahal. Pumasok ako sa aking lumang kwarto. Inilapag ko si Gabriel sa duyan na inihanda ni Papa. Lumapit ako sa salamin at tiningnan ang aking sarili. Hinaplos ko ang aking pisngi. Wala na ang makapal na foundation na pilit nagtatago ng mga pasa. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng marunong lumaban. Isang ina na kayang itumba ang mga higante para sa kanyang anak. Isang anak na muling natagpuan ang kanyang tahanan. Huminga ako ng malalim, ang pinakamalaya at pinakamasarap na hiningang nagawa ko sa loob ng maraming taon. Narinig ko ang mahinang ungol ni Gabriel sa duyan. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. "Gabriel Augusto," ang bulong ko sa kanyang tainga. "Dito tayo magsisimula. Sa mundong ito, wala nang magdidikta sa atin. Wala nang mananakit sa atin." Napansin ko ang isang maliit na ngiti na sumilay sa mga labi ng aking anak habang siya ay nananaginip. Tila ba naiintindihan niya ang bawat salita ko. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na isang kasangkapan ng pang-aapi. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Magsisimula na ang aming bagong kwento at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat.